Dami. Kulang pa yan. Kulang pa yan. Okay? Basically, yung makikita nyo dito sa center is, tuturo ko Compassion from glass. Sir. Matindi glass. Poco grande. ito diba? Sabi please na, diba tinuro? Cheese sir! Glass. Hindi ka lang. Fine glass. Ay, ito na. Please na. Wala ka rin. Ito na yan. Sir, yung Lahat yung granat. Ano yung granita eh? Yung granat. Sir, yung ano, beer mug. Ang meron tayo is yung vocal glass. Or goblet. Water goblet. Vocal glass. Okay? Wala tayong milkshake. Ito milkshake. Familiar kayo dun sa lagayan ng halo-halo? Oo. Yun. Okay? Sa shopping. Sa champagne, meron din tinatawag na champagne tulip. Ang dulo niya halos parehas dito. Pero mas dito. Okay? Next is, itong champagne coke or coke glass, kupita. Ina-determine ko yung ginagamit or yun po yung ginagamit minsan ng mga pare. Pero bartending glass siya. Sa mga pare made of copper or Metal? Metal. Okay? Ito, baboy cognac glass. Ito po yung cognac glass or brandy snifter na walang pa. Walang food. Tawag po sa mga may paa is footed glass. Footed May paa glass. sila. Ngayon, ang footed glass consists of the base, the stem, and the bowl. Bowl yung ibabaw. Okay? Ngayon, the other glass is composed of the base and the glass itself, or the bowl itself. Direct na siya. Ngayon, sa Irish glass, meron naman tayong footed. Footed siya, tapos meron siya, bakit? Irish coffee or Irish drinks is madalas hot siya. Tapos, kaya siya footed, parang hindi lumamig agad kasi minsan yung pinagpapatungan na counter siya. So, malamig yung kaya siya nilagyan ng food. Tapos, parang hindi ko papasok, nilagyan siya ng kapal. Okay? Pwede siya gamitin sa cold drinks, walang problema. Mga milkshake, manshake, or what. So, when it comes to cocktails, kung may pamilya doon. Then next is yung beer mug. Meron pang isang lagayan ng beer. Ito, lagayin natin yung beer kapag yung sa mga Germany, or mga German brands, or lots of mga malaki. So, next is, pwede nyo lagayan ng beer ito, Pilsner. Pwede rin itong maisin. Okay? Ito, mas kinokontrol niya yung foaming, yung bubbly, yung mismong beer. Yung coffee niya. Okay? Mamaya, papakita ulit sa inyo yung gas. So, skip tayo ng mabilis. Bar tools. Ito pala tawag dito ay ice mallet. Kasi wala tayong nila, kaya yan process natin. Ice mallet. This one's julep. Pero hindi naman ako sa akin, walang problema. This one is lemon and lime or citrus squeezer. Handheld yan. Inipit lang yung citrus sa gitna tapos press. Okay? This one is a killer. This one is microplate. Pag gumagamit kayo ng mga zest. Okay? Pwede ba yung sa keso? Pag sa keso, madalas mabara. Okay. Pero ito, similar pag ginagawa ito, pag ginagamit ito, pag yung mga cake, na gumagamit ng zest. Kasi mas maninipis na zest yung nakukuha. Okay, may iba't ibang design yan, may flat, tapos merong round. Yung flat is para makakuha ka ng medyo thin layer ng zest. Yung round is medyo makapal ng konti makukuha. Uy, selecting visual aids. Balik-ulit natin yan. Visual aid stands for kung ano nakikita niyo sa bar. Okay? Kayo sa bartender, pag sa industry, set up nyo. Bakit? Pag ako nag-set up para sa inyo, mahirapan kayo. Bakit? Kasi magkaiba tayo na setup, magkaiba tayo ng style. Kung kaliwete ka, tapos ako ka na nag-set up ako, nasa kanan lahat ng kailangan ko. Pag ikaw gumamit ng bar ko, mahirapan ka. Okay? Yes. Kaya kailangan, kung ikaw yung bartender, tapos ikaw lang talaga yung bartender, station mo set up. Okay, kung transition, kailangan may pasok mo rin yung station ng ayos. Okay, para maging lipat na lang ka. Yan siya. Next is kasi madalas na nakikita niyo yung countertop, diba? Ito yung madalas na nakikita sa likod ng bar. Tawag dito ay speed rate. Yung nakikita niyo yung katabi ng ice well natin. Okay, ito yung sink, ice well. Ito is yung mismong drip tray. Kung saan kayo gumagawa ng mismong drip nyo. Ito yung countertop. Ito yung counter bar. Nandiyan na rin lahat yung nakikita yung glass shear. Yan. Tapos yung iba pang mga areas. Like for this one, ito, kaya katabi siya ng ice. Para yung mga nandito, nag-chill siya, malamig siya. But if kailangan mo ng mga malamig na juice, kaysa yung yuko sa rin, ito siya ito. Lalo pagka fast pace bar kayo, sa amin ako yung fast moving attack, lalo sa mga juice. Ito, speed rate niya, siya tinawag speed rate para mabilis mo lang makuha. Madalas na nandito is yung mga pouring brand. Ano yung pouring brand? Ibig sabihin, ito yung usually na ginagamit nyo for yung low cost ng brand, ng alcohol na ginagamit nyo for all the cocktails. Kung baga default siya. Yung nasa backbar po, ibig sabihin yung pa dyan. Or nasa likuran. Nandiyan po lahat naka-display yung mga premium brands. Mapapansin nyo yung mga naka-display natin dyan. Yan po yung backbar. Premium brands. So, ibig sabihin kapag si customer gusto niya, sabihin niya, bigyan mo ng curve at ila siya. Yan nasa likod mo. Diba? Kasi ano siya, premium brand mo siya. Pero kung premium brand mo siya, nasa baba siya. Okay? Glass chiller, ito yung papalamig ng mga glass. Sa industry meron na ngayon, pero dati sa mga outdoor, wala pa yan. Hindi ko lang alam kung nag-recommend kasi.
Ang technique lang naman sa pagpapalamig ng glass doon sa mga old bar na walang glass cleaner is lagyan nyo ng ice, tapos pinamabilis is stir nyo siya, or ginagawa nyo iba, meron silang bottle, alam naman sa tubig. So pagkalagay nyo ng ice, lagyan ng konti tubig, sa kanya stir nyo ng ice. Okay. Mamaya na to. Ngayon, this one sa shot glass. Normally, around doon siya, 30 to 45 ml. Pero depende, may mga sizes na umabot ng 60. Okay. Tapos, this one is a rock glass. Pero pwede siya gamitin as old-fashioned glass. Pero yung old-fashioned glass, medyo mas malaki. Diyan yung brandy, di ba? Okay. Pero yung tinatawag na double rock or double rocks glass, medyo mas malaki version siya. Okay. Ginagamit naman yun para sa mga, for example, Tom's Margarita. Pwede siya gamitin. This one is a granita or granite glass. Partner siya nung, pint glass. Pint glass is just plain lang siya, wala pa rin itong partner. Kaya siya tinawag ng granita kasi itong partner. Kaya yung granite or granite, kasi pag search yung word ng granite is a stone. Okay, bato siya. Kaya mapapansin mo mga siya bato. On the side. Parang tinitik na glass. Okay? Kaya siya tinawag ng granita. Next is this one sa eyeball. Sa visual aids ko, nakalagay dyan, mas malaki yung Collins. Pero totoo nun, mas maliit ang Collins. Mas malaki ang highball. Kaya siya tinawag na highball kasi mas mataas siya. Collins is mas maikli. Passion juice glass. Mas maikli na siya. Okay? Next one is yung water goblet. Water goblet, may encounter nyo ulit to when it comes to bank point service. Okay? Then yung may encounter nyo ng tatlong glass for the past week. Champagne flute. Meron tayong champagne flute. Meron tayong White one. red. Then meron tayong white. Wait! Red. Mas maliit yung red mo. Red mas malaki ata. Mas malaki red? Yeah. Mas maliit yung white? Oo. Gusto nyo malaman yung isa? Ang tanong ni Sir? Yung ginagamit So, wala ko natin yung is reason. universal red. Para makuha natin ang mas maayos yung play. Ano ito sa isa na dapat ito ginamit natin sa white. Diba? Pero ito ginamit natin sa white. Yung sa white kasi, ang tendency naman nito is mas mahaba siya para pagka hinigot mo yung wine, mas mabilis siya or mas smooth yung pasok sa atin. Makapansin ko dito, medyo curved siya. Okay, mas mahaba. Good? Good. Yung laki naman nito, good nito, kaya ito yung ginamit namin during the wine class, is dahil para makapag-tinig ka ng maayos. Okay? This one sa Poco Grande, mas malaking version nito, tawag is Hurricane. Parehas ka naman sila. Pinagkaiba lang na yung size. Okay? Poco Grande at saka Hurricane. This one is a Margarita glass. Pero ang Margarita talaga, ito classic cocktails. Isa kalagay sa V-shape. glass. Coke glass. Kupitan. Kupe. Before na-invento to. Coke glass muna siya, tapos nung na-invento na itong glass na to, kasi yung gusto nyo paganda na gawa kasi yung Margarita glass. Hindi ibig sabihin na na-invento na yung drink na Margarita is meron ng Margarita glass. Yung invento yung drink na Margarita, wala pang Margarita glass. Ang meron pala supe or kupitan. Tapos, dahil meron sa mga ating inventor, gusto niya, mas madaling matandaan yung cocktail, mas madaling ma-recognize yung cocktail, binuo yung base niya. Okay? Ang basis niya is ito. Yung basis niya ito at saka yung kupitan. So, magkaroon parang curves of the kupitan or the cocktail. Tapos, merong bottom like martini. Kaya kung mapapansin yung bottom like martini and base like kupe. Okay? Ito ay sa martini glass. Kailan na ito simulan na invento yung martini drink. But then, martini drink, kupe pa rin siya dati. Nag-invento naman to para smooth yung pag-sip mo ng isang cocktail. Parang yung reason kung paano uminom ng wine. Okay? Sa wine naman, meron dalawang klase. Meron siyang glass, meron yung crystal. Ang crystal, mas maganda gamitin sa wine. Bakit? Mas manipis yung glass niya. Ang tendency niya, mas smooth yung pagpasok sa bibig, mas makukuha mo yung hagod mong wine. Okay? Meron din siya. Konting ganun malampasan. Okay, may isa pa tayo glassware. Ang next glassware natin is yung mixing glassware later. Ayan. Okay? Buhay naman lahat to. Okay. Yung mixing equipments. Sa mixing equipments, meron tayong tatlo. Ito. Shaker. Saka, ito. Wait. Ito, may ka-partner siya. Ka-partner niya. Ito. Tapos, ka-partner niya ito. Wait. There's more. Ito dalawa. Ito, wala ka-partner to. Ito, ka-partner niya. Okay? Natandaan niyo lang siya. Ngayon, ito ay tinatawag na cobbler shaker or cocktail shaker. May isa pa siyang term. 3-piece cocktail shaker. Bakit 3-piece? Tatlo sila. First part is yung mismong tinya or yung mixing tinya kung saan yung nilalagay yung ice sa kanyang mismong liquid. The next part is yung kanyang cup with built-in strainer. Kaya hindi din niya kailangan itong dalawa. Okay? Tapos, ilalagay nyo muna yan dyan bago nyo ilalagay itong cup. Itong cup na to, meron isang purpose pa to. Makapansin nyo, meron siyang tatlong linya. Tama? Kasi ito is a jigger. Okay? Pero, hindi siya masyadong ginagamit.
Bakit? Konti lang yung bartender na nakakaalam na jigger siya. Okay? Ang paghawak po neto, tulad ng nasa video is yan, gusto ko mas secure ka. Hawak ka or ito sa ilalim. Tapos, yan. Wala namang mali at tama sa pag-shake. Ang mahalaga, hindi ka pagod, hindi masakit sa katawan. At kaya mong gumawa ng marami. Bakit? Subukan mo yung ginagawa ng mga Japanese na gumaganon. Tapos, gawin kita ng sandaang cocktail. Lupay-pay ka. Baka 5 pa lang nagagawa mo, lupay-pay ka na, diba? Tama? Sakit din dito. Sakit din dito. Kasi gumagaling-ganon ka eh. Diba? Gumagano ba talaga sila? Tama? Pero kung marami ng cocktails na gagawin mo, tamang shake ka lang. As long as yung yellow, magtatama mula sa dulo, pagkatasabi lang. Yun ang pala yung purpose eh. Seconds, wala akong binibigyan ng seconds, pero yun sa LMS, alam ko, nagsama sila. Pero doon, sa akin, is pag naramdaman mo na malamig na yung hindi yan eh. Tatagos yung lamig niya sa amin. Parang yung sa milk steaming nyo, di ba? Oh, pag hindi mainit mo na na. kayang hawakan, okay na. Okay? This one is a tin on tin Boston. Meron naman tinatawag na glass on tin ng Boston sugar. Tama? Yun yung pint glass, tapos tin. This one is composed of 2 tins. The one is the bigger one. Tin on tin shaker. Dito ako maglalagay ng liquid, dito ako maglalagay ng ice. Lagay mo yung liquid, sara mo. Tapos, tulad ng ginawa natin noong barista. Shake. Kailangan yung ice magtama sa magkabilaan dulo. Okay? Then, pagtapos ka na, wait. Question. Ano yung ipapang pour mo? Ito. Yung malaki. Maliit. Ay, maliit. Sakto. Subukan mo ilagay sa malaki. Ang tagal nung Magkakamali yan. Okay, sa maliit. Bakit? Para mas control mo. Hindi siya lulubog. Baka mamaya pagkalagay mo na ito, tapos gumalaw. Laglag lahat ng yellow mo, naka-martini glass ka. Basag mo yung martini glass mo. Pag nabasag yung taas ng ice well, lahat ng yellow sa ice well mo, papalitan mo. Okay? So, this one is Boston Shaker tin on tin. Strainer? Strainer. Auto strainer. Okay? Pag sinabing daw? double Yung tama? strain, ibig sabihin ng Cotton? double strain is Hot. gagamit ka nito. Hawthorne. Fine mesh strainer. Hawthorne. May conical, ito is round. Lagay niya lang, ganyan. Ibig sabihin, double strain. Dalawang beses mo siya in-strain. Strain mo muna, tapos fine strain. Para maiwasan mo yung mga eye shards. Kung gumamit ka ng egg, tapos hindi mo napansin na may nalaglag na eggshell, matatrap mo ba? Kung gumamit ka ng mga fresh juice, freshly squeezed, kung ayaw mong magkaroon ng pulp, yung cocktail mo, gusto mo neat yung pagkakagawa. Fine mesh. Okay? Tapos, kung gusto mong maiwasan yung eye shards ng cocktail mo, para hindi siya masyadong cloudy, ito rin siya. Okay? Next is, ito. Alam mo pa nun? China Gold. This one is a mixing glass. Okay? Ang kilalang brand, hindi po ito Yaray. Ha? Ito is Ocean. Wait. Ocean. Yaray is a brand. Japanese brand of a mixing glass. Kaya yung iba, ang barista, ay yung bartender, ang tawag nila dito Yaray, kahit hindi ito Yaray. Okay? Ang tawag po dito is mixing glass. Yaray is a brand. Okay? Ito is bar spoon. Ang dulo niya, teardrop. The other one is a trident or fork. Okay? May reason po kung bakit spiral siya maliban sa mas madaling makakapag-steer. Ang reason po dyan is kapag magpupur ka ng cocktails na control. Lalo pag layering. Okay? This one also, pagka magbabalik ka or magsasali ka sa ibang bottle. Okay? Good? Meron naman yung iba, flat yung ibabaw. Yun naman ginagamit pag gagawa ka ng flower sa akin. Ganda ko lang. Naniwala na ako. Alam ko, flat na bilog yun eh. Kapag ka na-misplace mo yung mother. Okay? This one is a julep strainer. Sulit. Kutsara po na may butas. This one is specifically for... This one is a strainer used for mix.
drinks. Wait lang, check natin. Steered drinks pala. Pasok na ako. Kailangan natin yung kabila ba? Mas safe po yan kasi kahit anong ganyan mo dyan, hindi malalaglag yung string. Okay? Ang problema lang dito, medyo mas malaki yung butas. So minsan, kahit steered drinks, nagkakaroon ng something like kung fresh juice gamit mo, tapos nag-steer ka lang, meron kang pulps. So, gagamitan mo pa rin. Just in case. Okay? So, yan po yung mga mixing tools natin. Okay? Good na? Next is, syempre, alam namang mag-mix ka ng drinks tapos hindi ka naman accurate when it comes to measurement. Wala naman akong problema when it comes to pre-pouring. Ang pre-pouring po is a practice ng mga fast-pacing bar, pero may rules dyan. Before they go out sa bar para maging bartender, sa backroom, meron silang tinatawag na pre-pouring rounds. Magpo-pour ka, tapos sasamahan mo ng counting. Tapos, susukatin nila yon. Meron silang parang test tube doon. Ang tawag is exacto pour. Check nila kung tama ba yung pour nila o sakto ba. In terms of Sir Alex, 45. Okay? Bakit? Kasi most of our spirits sa mga susunod na araw is 45 ml. Okay? Huwag kami maganda. Kanina umaga pa ako nagpa-practice. Kailangan nyo rin kasing i-dial yung pulse nyo at saka yung counting. Okay, when it comes to free pouring. Ang tawag po ngayon dito ay jigger. Yung jigger pala nasa center is 30, 20. Okay, naalala nyo? 30, 20. Next is, tawag naman po dito, kung mapapansin nyo yung ginamit ko na bottle, is yung wine bottle natin ng Sauvignon Blanc. Na meron siyang nakalagay sa ibabaw. Tawag po dito ay pour spot, pour. Pero this one is a metal. Sa stations nyo, meron naman nilagay mga rubber. Meron din namang metal. Okay? Pero ito is a measuring equipment din. Bakit? Kasi ito, may control kayo sa flow. Unlike kapag naka-open siya. Yes. Mas mahirap mag-pour. Tama? So, dun siya na-invento. Wait, there's more. Ito idea ni Sir. Kung makikita nyo, dalawa butas niyan. Yung isang malaki, tapos merong isang maliit. Yung maliit is para sa hangin. Yun po yung pagpasok ng hangin. Ito siya, yung kadugtong niya. Itong nakalawit. Itong malaki, diretso po siya doon sa loob. Yung mas malaki. Doon po lalabas yung liquid, dito pumapasok yung hangin. Kaya tendency, pag nag-pour po kayo, may pumapasok pa rin na hangin sa bote, yung liquid, diretso lalabas. Okay, ngayon, pag tinapa mo siya, tendency, makakontrol mo yung flow. Hindi siya totally mag-i-stop. Bakit? Meron pa rin may makakapasok pa rin doon sa mismo. Pero makakontrol mo yung flow niya. Babagal siya. Okay? Ngayon, kung meron na kayong pang pour, meron na kayong pang shake, pang mix, ang next nyo is a muddle or muddler. Ginagamit siya pang extract ng mga juice, pang duro ng mga ibang ingredients. Bakit? Naalala nyo sa bahay, may tatawag na mortar and pestle. Ito siya. Pero sa bartending, hindi po tayo gano'n. Smooth lang po tayo. Okay? Hindi po tayo nagpupukpok. Okay? Tayo ay Hindi ka masul. ipipress nyo lang. Hindi nyo kailangan yung isipin nyo yung bigat ng kamay nyo habang nagtatamping. Labor. Ganun lang din yan. Okay? Ang technique ni Sir is angle out nyo, hindi yung nakapatong. Angle nyo. Tsaka nyo again. Bakit? Habang pinipress nyo siya, ikutin nyo. Para yung juice niya nasa isang side, tapos pwede nyo ipaingat yung mismong. For example, lime or lemon. Iangat nyo, tapos habang pinipress nyo, naiipon sa isang side yung juice. Okay? Kasi minsan, parang sponge yan, bumabalik yan. Pagka nabitawan mo, bumabalik yung juice. Okay? Bumabalik. Bumabalik. Sana. This one is for your ice scoop. So, normal yan. Next is this one. But, sabi nila ice tong. Oo nga, ice tong. Ice tong or garnish tong. In our case, garnish tong siya. For our garnishes. This one is a
condiment caddy. Bakit? Nandito yung tissue, nandito yung straw, nandito yung peat or what so. Okay? In my case, nandito yung takip. Okay? This one is a garnish caddy. Kung meron tayong yan tawag na condiment caddy or dito bar caddy. Meron tayong tinatawag na isa pa garnish caddy. Okay? Consists of slots for your garnishes. Ito yung ilalagay yung mga kakalyan na garnish or garnitures. Next is, pag kailangan nyo magbukas ng lata, meron na ito. Abre lata. Okay? At tawag ng ganito ni Tesla is swing way. Ano? Swing way. Swing way. Okay. This one and this one is both. Sorry naman. The other one has a compartment. Okay, yung isa is handle. At ang mas mo. Okay, pero di ko ginagamit. The other one is yung iniipit. Yung clip. Squeezer. Okay? Ito, magka-partner to. Tsaka to. Pairing or feeder or kung ano man yung sa bar, ang tawag ko dito, utility na yun. Okay, mas gusto ko yung mas mahaba. Ayoko na mas maikli. Bakit? Mas may contract ka sa mahaba. This one is a chopping board. Sa chopping board po natin, huwag lang pong maggagamit ng kulay pula. Kulay dilaw. For chicken. For seafood. At saka kulay Brown, sir. brown. Okay? Bakit? Pula para sa karne na hilaw. Yes. Red meat. Dilaw para sa manok. Poultry. Mas delikado sa buhay nyo kapag hilaw. Bakit? Salmonella. Job. Next is kulay blue. Seafood. 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 Okay. Namali. Ito yung, siyempre, malalansa, di ba? Next is, may sabi ko isa. Yung brown, para sa Brown is finish. para sa cooked meat. Yun. Finish Wait, may isa pang brown wooden para sa bread. Pero sa ito bread hindi pa lang. nagamit sa pastry at sa bread. Ito is universal. Okay? Pero pag ito, ginamit mo na sa kanya, huwag mo nang gamitin sa prutas. Delikado. Okay? Next is, pwede nyo gamitin yung kulay green ha. Green is for vegetables and fruits. Okay? Pero sa bar, madalas puti. But para makikita nyo kung madumi siya. Kung may stain siya ng kulay dilaw, ibig sabihin, alam mo na yun, naiwanan mo yung lime. Naiwanan mo yung lemon, hindi mo na kuskusan kayo. Technique lang dito, para pumunta, babad nyo sa Sunbrox or sa chlorine. Kung meron kayong available na panlinis, tulang ng espresso machine, yung tinatawag na kapisa, babad nyo sa mahintang tubig, kasi isang tablet ng kapisa or isang cup ng kapisa. Mamumuti yan. Okay? Basta i-rinse nyo lang na maayos pag ginamitan yung chemical. This one is a CD holder. CD holder! CD holder. Lagay ng CD. Pero mapapansin nyo may nasulat na juice, sugar, salt. Tawag po dito is glass streamer. Kapag mag-ream po kayo ng glass, lime juice or salt, salt cream. Lime juice, top sugar. Okay. Iniisip ko talaga, maglalagay talaga sa isang plaka. Ginagamit po yan sa mga hindi po nakakalam. Ito po yun. Tapos, salt. Alam mo yun para saan? Ano susunod? Tequila. Okay. Body shot. Body shot daw, sir. Grabe naman yung body shot. Grabe naman. Ang measure, kapag gumagawa kayo ng mga syrups, Measuring cup. measuring cups, meron din yung mga mas malaki, may mga measuring teachers. Dalawa to, measuring cups, sa measuring spoon. Okay? All those is sa stations nyo, isang set na siya. Okay? Pero dahil love ko yun, sir. Wow. Meron na akong ginawa dyan, simple syrup. Gamit ang wash na asukal at saka honey syrup. Sa paggawa ng sugar syrup natin, 1:1. Kapag gusto nyo ng enrich sa mga cocktails nyo is 2:1. 2 parts of sugar, 1 part of water. Pagka regular lang, 1:1. 1 part ng water, 1 part ng sugar. Ibig sabihin, 1 kilo, 1 litro. Okay? Yung enrich is 2 kilo, 1 litro. Next is, kapag gumagawa naman ng honey syrup, is honey, 3 parts, 1 part water. 750 ml ng Honey. tapos 250 ml ng Water. water. Okay, pero ang gamitin mo hot water para mas madilute mo na mahigit. Kasi pag cold water ang ginamit mo, hindi halo. Okay? Good. Good. Start na taas. Yun.
Let's go, John. Naniniwala ko tama ang sabi ni Sir kasi ganun na ganun si Jan eh. Ice bucket eh dito. Ang tawag dito. Bakit din? Wine bucket, ice bucket. Ah, wine bucket. Wine bucket, ice bucket. Bakit na? Walang Pero ito kasi, ice bucket din to. Kasi may hawakan. Okay. Pero ang wine bucket natin, yung dalaw. yung nilagyan ko ng gunutan kanina. Okay. Eh sir, yung chicken bucket. Bakit ng chicken? Ay, Pare na dyan. Gutom ka na. Pare, delikado yan. Walang kain, mag-iinom. mamaya buhusan nyo ng... Grabe. Okay. Glasswares na nasa stations nyo, pakiugasan. Bago nyo gamitin, nagkataon lang yung akin, hugasan namin. Kasi pagkukuha ko. Lumagari. Chill mo natin yung mga glass para din. Alam mo para saan yung ganyan? Gagawa tayo ng dalawang black Russian muna. Oh. Sorry na, nagkalat ako. 30? Hindi. 30? It should be 45. 45. Okay. Ay! So far. Okay. Standard na tayo ha. May bigger lang ako guys ha. Free pouring ka lang talaga, sir. Free pouring ka lang. Para mabilis. Okay. Next is, maglalagay ka ng vodka. Ganun pa rin. Same. 45 minutes. 15 lang yung una. 13 kasunod. Okay. 13 yung masunod. Tapos, yung masunod. Hindi magkapantay bakit sa yellow? Wait! Pares na black. Russian? Tama? Yes. Bakit na ako ng cherry juice sa dulo? Pares na black Russian. Anong mangyayari para maging white Russian siya? Lalagyan ng gatas. 45 ml lang din, pero Ano nalagay? sa LMS, sa mga nanonood ng LMS, sinishake po nila yung white Russian, pero sa atin parang hindi kayo mahirapan. Sa akin guys, ganyan lang, build lang natin ng ganyan. Layering siya. Kape na may alak. Palpitate na Okay. siya. Pwede nyo naman siya i-steer. Nasa inyo, your personal preference. Okay? Ngayon, sa mga international cocktails, merong garnish. Ako normally di ako nag-garnish dyan. Pero kasi sabi doon sa international cocktails ni Tesla, dapat may cherry. Sarap. Okay? Sipin mo cocktail, kape, tapos cherry. Nahulog. Nagdaglag man. Okay lang yan siya. Nawala. Normal yan, malalagay talaga yan. Mafo-fall talaga siya. Sabay-sabay pa. Spaghetti drink. Pangkabahan boy. Spaghetti drink is... Hindi ako nga. Dito sa aking cheat sheet is 45, gagawin ko siyang 90 to 120 kasi medyo mataas talaga ang fiberglass. Tomato juice. Tomato juice. Pwede yung Del Monte, sir? Pwede Del Monte, wala nang problema kung may Del Monte tomato juice. Next is, anong gagawin natin is yung Madugong Maria. Paminta? Madugong Maria. Salt and pepper. Okay? Gagawa tayo ng dalawang version niya. Bakit dalawang version? Tomato yan. Tomato. Ilang ganun? Yan yung One side. Ilan? 90. Yan yung 90 to 120 ml. Depende sa gas mo. Kung highball or Collins. Pero usually it's highball. Ano naman yun? Ilang ml yan, sir? Ganun sa top. 120 pa. Pepper. Okay? 120 Next tomato is sauce. pinch of salt and pepper mixture. Dumakuha mo. Next is, ano pa? Tabasco. Labas. 3 dash. Plus 9.
Ano ilalagay natin? Tabasco? Worcestershire? Wait! Para hindi kayo mabulol. Worcestershire. Double sauce. W sauce na pala. Para hindi kayo 2 dash. Push your shirt. Dalawang patak. Hindi siya. Okay? Ito pala Tapos maganda yun eh. lang din to. 3. Ay, 2 pala. Hot sauce yan. Alright? Tabasco. Supposedly this is 4-4, 2-2, or 3-3. Hot Pero sauce- sa akin hot kasi sauce ginawa yun. ko 2 at saka 3. Ano lang pinagkaiba nitong dalawa? Mocktail. Yung Full. cream. Ay, Okay. isa nalagyan niya ng buo. Dalawa lang, it's either salt cream or salt pepper ring. Tapos yung isa, plain lang. Okay? May umorder nito lang, bakit? Pantanggal ng hangover. Kasi fresh. Fresh yung juice, yung tomato. Next is 15 to 22.5 ml of lime juice or lemon juice. Okay, lime or lemon. Ang lemon kasi ang effect niya nalalagyan nyo ng konting sweetness. Pag lime naman, more on the acidity lang. More on sa atin. Okay, standby. Bigyan nyo ng konting stir sa steering. Stir nyo lang siya ng konti para mahalo nyo siya. Sa gilid, sir. Ma-distribute nyo. Pwede nyo i-steer ng parang pambahay. Wala namang problema. Next is ice. Lasa Tapos niyan. vodka. Masarap yan. Lasang putragis yan. Parang ginagawa pa lang. Ayaw ko lang inumin. Masarap din yan. Tikman mo. Lasang putragis. Oo nga, lasa ng... Ito kasi, para matandaan nyo siya, Italian. Oh, may celery pa. ang ano kasi, ang Bloody Mary ha, is ang may history yan, gandang history niyan. Ang history niya, si Mary, may asawa. Joseph. Si Erap. Tapos si Erap kasi, inom na inom, alak na alak, kaso may sakit si Erap. Tapos, ang ginagawa ni Mary, pinapainom niya lagi araw-araw ng tomato juice si Erap. Ngayon, dahil si Erap alak na alak, ginawa niya yung tomato juice sinaluan niya ng vodka. Kasi nga ang vodka is odorless, tasteless, colorless. Ibig sabihin wala siyang kulay, wala siyang amoy, wala siyang lasa. Ang tendency, hindi mo man papansin yan. Tomato Lasing ka juice lang. lang lasa niyan. Nung nilagyan mo ng Worcestershire. Tsaka konting pampaanghang. Ang garnish niya is just celery. Minsan may down pa na celery, pero ayoko kasi naglalagay ng down ng celery. Kasi isipin mo, lupay-pay yung garnish. Di ba? Tama? Tama. Pangit. So meron na tayong dalawang drink. Hindi, actually ang drink na natin is 3 na. Okay, yung isa may dalawang version lang. Another cocktail is 45 ml of kaluwa, 30 ml of espresso or 1 shot of espresso, then Ladies vodka. coffee. Tapos a little bit of simple syrup. Or 15 ml of simple syrup to 22.5. Next is gorgeous or generous amount of ice, then shake. Martini pala. Pang Japanese pre, pang Japanese. Paano yung Japanese? Kaltad pre. Pang Indiano, dali, patalbugin mo. Diba yun? Anong tawag dito? Martini. Espresso martini, guys. Espresso martini. Coffee bean. Another vodka-based cocktail is espresso martini. Supposedly, wala to sa listahan na pinapagawa namin. Pero dahil gusto ko madagdagan yung knowledge nyo, that's espresso martini. The garnish should be coffee Chocolate. bean. Okay? Pero syempre, ayaw ko magsayin ng coffee bean sa inyo. Pang kape yun. Okay? 2 coffee beans.
Di ba may crema? May vodka. Saka na yung Kailangan 45 ml pa rin naman tayo. 45 ml, 45 ml, 45 ml. Lahat po ng ginagamit natin ngayon is 45 ml. Sir, crema po ba yun? Yup. Sa mga ladies natin, meron tayong Cosmopolitan later, pero later na. Banderi. Okay, start muna tayo with the vodka martini. For the vodka martini, you'll be having 45 ml of vodka. Then, 22.5 ml of dry vermouth. Dry vermouth. Vermouth is a fortified wine. Okay? Wine siya, tapos prinoses siya, then nilagyan siya ng mga spirits and botanicals. Okay? During the distillation process niya, habang dinidistill siya, ini-infuse siya with botanicals. Okay? Kaya naging dry siya. Minsan naman, yung botanicals na ginamit sa kanya is more on sweet notes, tapos meron siyang halong caramel during the distillation process. Okay? Kung Martini Rosso. Sa brand na yan, ha? Kasi may mga brands na hindi ganun sila gumawa. At expect natin guys, yung drink na to, dahil 45 ml lang yung ginamit natin, please, under pour tayo. Expect na po the expected kasi yun po yung measurement nung isang glass sa Makati yung ginagamit natin. Eh, mas malaki yung glass natin sa Makati. Okay, sa steering, back of the spoon or back of the bar spoon touches the side of the glass. Tapos, steer nyo lang. Paikutin nyo lang. Paano po yun, sir? Hatak, tulak, hatak, tulak. Tapos, ano lang. Hayaan nyo yung mismong ice yung mag-mix. Yung magpalamig sa kanya. Okay? Then, wala namang specific revolutions. Yung sinasabi na 30 steers or 30 revolutions. Walang ganun. Okay, ang technique dyan, hawakan mo yung glass. Pag naramdaman mo malamig-lamig na siya. Okay. That's it. Tapos check mo rin yung level of ice kung ilan na yung bumaba. Kung tama na ba yung dilution mo. Then, ito yung pinaka-twist. Huwag mong kakalimutan tikman yung cocktail mo. Okay? Kasi pag hindi mo tinikman yung cocktail mo, paano masusure na tama na yung dilution? Ba mamaya kulang pa. Okay? Ito, since stirred siya, tapos wala namang ice shards yung nilagay ko, and wala din naman tayo masyadong nilagay na fresh juice, no need for fine strainer. Okay? Then, ang garnish niya po ay olive. Okay? Ano? Next is, gagawa po tayo ng Jay, mamaya na nga. Lime juice muna. Lime juice is 22.5. 22. Tapos, anong kasunod? Tingin nyo, anong kasunod? Simple zero. Triple sec? Triple sec is a orange flavored liqueur. Ibig sabihin may spirit pa rin po siya. Okay, meron siyang alcohol content. Ang ano lang niya is mas mababa lang and more on botanical siya. Okay? Same amount with the lime juice, 22.5. Then, after nyan, vodka. 25. 45. Okay? Then, ganun ulit. Ice. Shake. Ayun! Next, habang nag-shake ka, ito yung spoon mo. Harap ka dito, Carl. Tapos sa same glass mo. Pour mo. Yun. Okay. Mabisa to. Gagawin ulit natin ngayon is lime juice 22.5. Habang busy siya dyan, makinig kayo. Ano ka na, lime juice? Tapos next is Trisec. Strawberry. Crambebe. Crambebe juice. Cosmopolitan. Ito is for the ladies. 45 ml. Tapos, ang last niya ay vodka.
45 din, sir. Ano ko nang sinabi mo? Paulit mo kay sir, mamaya yung mga nilagay niya. 45. Okay. Ganun ulit. Ice. Sir, paulit nga daw po ng mga nilagay niyo daw na una. Hindi ako lang. Ano yung nilagay ko? Oo, nung umpisa. Okay, nilagay natin slime juice 22.5. Vodka. Triple sec. Triples. 22.5. Hindi. 22. Cranberry juice 45. 45. Vodka po. Tapos vodka 45. 45 with DHE and ethanol. Ethanol po pala yung alcohol content sa mga spirits. Okay. Sugoy, katabi lang. Sarap. Ayaw mo, ano. Tingin nyo, overpour to. Hindi. Sakto. Oo, kasi hindi mo nalagay yung ice eh. Sobrang dami. Chop yan. It's a prank. It's a prank mo. Kailan na pala yun? Yun. Bakit maputla siya? Depende po yan sa brandong Cranberry. juice nyo. Mostly dapat mapula yan eh. Okay? Kasi si Ceres, Tapos, yung Ceres yung brand natin, maputla talaga yan. okay. Ngayon, question, anong garnish na ito? Saan na ito? Ito cherry po. Ito, Cherry. cherry. Ito, Lime. kung si Sir yung tatanungin nyo, ang garnish ko dyan pares na lime. Ngayon, paano gumawa ng garnish? Lime So juice. mga nahihirapan gumawa ng garnish, ganito lang technique, lime. Tanggalin nyo yung dulo. Tayo nyo. Hanapin yung pinakit na. Iwa kayo. Wedge. Meron na kayong half lime. Tama? Half-light. Ngayon, next na gagawin nyo is nakita nyo yung white part. Iwa nyo. Pagkatapos nyo iwaan, taob nyo, then start kayo mag-slice. Ngayon, yung nilagay ko kanina sa puti, Pang ano. okay? Palang na dun sa... Siya po yung sakto na ilalagay nyo sa Gilid. mismong glass. Ah, Okay. pa din eh. Ganun po kabilis. Bagong kaalaman na naman. Bagong kaalaman. Pag gumawa kayo ng wedge, ganito lang pag gumawa ng wedge. Nakita nyo yung white part na yun. Iwasan nyo siya. Tapos cut kayo diagonal. Meron na wedge. Okay? Ganun lang ulit dito sa kabila. Kasan lang yung white. Meron yung wedge. Good? Ngayon, itong puti na to, tanggalin mo na lang. Ito yung mas malaking wedge. Normally, itong mas malaking wedge ang ginagawa dyan. Juice. Ito yung pinapang-squeeze. Okay? Pag kailangan mo na around 30 ml or around 22.5 to. 15 to 22.5. Pag i-squeeze mo ito, meron ko. Okay? Ngayon, syempre, pagdating sa garnish candy nyo, make sure na pare-parehas. Kung lime, yan. Kung olives, kung cherry. Okay? Next drink natin is, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 yun, diba? Hindi na yun. Yung ano, yung aeroplano, na dinadrop nila yung sarili nila para maging missile during the Japanese, yan. Ano yan, kamikaze is a form of suicide ng mga piloto. Kasi wala na silang ammo, wala na silang bala. Ginagawa nila, Suicide. sila yung nagda-dive down. Para hindi magamit yung aeroplano na gamit nila, against sa kanila, sisirain na lang nila, idadrop nila. Okay? Yun yung kamikaze. Vodka, Cosmo, tapos na tayo kamikaze, Black, White, One Time, Vladimir Wait. RBU Wall Banger. Sinaka sa OG, lagay ka lang ng... Parang maputla itong OG. Patla talaga siya. Anong titim tayo niya, sir? OJ, yung ginamit ko kapag ng OJ sa aking mimosa. Yung mimosa pala, i-count nyo ha, kasama sa cocktails yun. Ang mimosa is orange juice in, ano lang, sparkling. Most probably, mas gusto nila when it comes to making mimosa is Prosecco. Okay? OJ or orange juice. Sakto amount ng
Ice. Yellow, vodka, 45 mils. Then, 45. steer nyo lang. Bigyan nyo ng konting steer. Yung steer nyo is up and down. Para umangat at bumaba. Yung orange juice sa yung vodka. Parang pinakul. Then, Galliano. Galliano is a liqueur. Kung ibig sabihin meron siyang spirito. Pero sa mga di po nakakala, may root beer po to. Dahil sa anis. Anis. Okay? Nilalagay sa Sino gusto kong umuwi dyan? Pwede. Anis. 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 Star anis. Sinong familiar sa, ano? Sinong familiar sa Pares? Okay. Star Anis. Okay. Ayun, yan. Herbs. Nilagyan siya ng botanicals. Botanicals. Ngayon, ang gagawin dito is pag ano o pag ano? Baliktad. Pag ganito. Ilan sukat na yun? Ibabaw. Ah, okay. Hindi lang siya masyadong halata kasi orange yung mapapansin nyo, meron siyang light na yellowish sting na parang mantika. Tawag ko dito mantika. Pero yung isa kong, ano, yung dati kong trainer, ginagamit niya sa pang flare. Mabigat tayo pang flare. Okay. Yun yung reason kung ba't nananalo kami sa competition kasi marunong kami magbato niya. And also, this one is a Harvey Wallbanger. So, ibig sabihin, pag gumawa ka nito, ang garnish nito ay Harvey Wallbanger. orange. Okay. Pwede nyo sa lagyan ng anis, wala namang problema. Kasi may nilagay kang Galliano. Okay, Galliano. Wallbanger. Wallbanger. Harvey Wallbanger. Okay. Last drink is what we call ladies drink. Hindi. Anong tingin mo? $45 ml yung spirit. Tapos yung orange juice is 120. Tapos yung nasa ibabaw na ano, ay 60 yung orange juice doon sa recipe pero supposedly it's around 120, 90 to 120. Then 45 ml of vodka. Then yung nilagay natin sa ibabaw is 22.5 or 15 ml ng Galliano. Kung ayaw nyo masyadong lasa ng Galliano, since anis nga siya, 15. Kung okay lang sa inyo yung lasa ng Galliano, 20. Set yung vodka po. Vodka 45. 45 lahat yan eh. Okay. Wala tayong sinablay na 45. Okay, this one is a Long Island. Long Island din. Next time na yung Long Island para di kayo mawing Moscow. Bangingay ka. 45 ml of vodka. Tapos, kuhain ng ginger ale or ginger beer. Moscow Mule nga. Hindi ako. Yung inom ko gabi. Isang mas na inuman. Magkataba ba? This one is, Moscow Mule. at ang baso niya dapat ay Tin. Kaya ka na may ingredients. copper tin. Okay? Moscow glass or Moscow, mule glass or mule cup. Okay? Mule cup, ibig sabihin ano siya, yung parang copper, no? Ano? Okay, copper mug or Sarap copper yan. cup. Pwede nyo tikman guys, tapos itong ano dyan is anything that has starch and sugar. Starch and sugar. Okay? Pwedeng grains. Okay? Pwede rin itong mga fruits. Veg. Which is patatas. Diba? Si Sarah pala yun. Then, ang gagawin natin talaga dyan is yung mismong process niya. Sa process niya, ganda lang yan. Pati yung malito. First is, yung grains, mag-enter siya sa mash tab. I-mash lang siya. Ang tendency niyan is dudulogin siya. Or pipingon siya. Then after niyan, ferment siya sa fermentation tank. Ano yung fermenting agent niya? Yeast. Diba? Per company, per brand, meron silang sarili-sarili yeast na formulation na ginagamit. Ilang percent ng yeast yung gagamitin nila sa isang batch na ilang litro or ilang galon. Diba? Or ilang tonelada. Ganun yung ginagawa nila.
Then after fermentation, pag na-reach na nila yung tamang alcohol content, kasi during fermentation yung yeast, kinakain niya yung sugar. Tapos yung sugar niya yun, kino-convert niya into alcohol. Then bumubula siya. Yung bula na yun, yung sinasabi ng mga matatandang bartender, pulot ng yeast. Then after nila, ma-i-convert yung tamang amount ng sugar into alcohol, ang tendency, yung yeast na mamatay. Okay? Then, yung product, yung nagiging steam, yung nasa ibabaw, yung dumi niya, nasa pinakailalim. Yung tawag doon, spent grain. Okay? Anything, grains man yan, potato, lahat ng nagalang, nagiging latak niya, yung bubo niya, spent grain yan. Okay? Then yung liquid part niya, ito-transfer siya for the next stage. Yung next stage is distillation. Sa vodka, kilalang ginagamit na distillation way nila is column distillation. Ibig sabihin, isang malaki siya. Tapos ilang layer siya ng distillation. Pag sinabing 8 layer distillation or 8 layer column distillation, ibig sabihin isang tube yan na may 8 layers. Tapos meron siyang mga butas dyan na merong takip. Doon pumapasok yung vapor. Tapos dahil malamig yung part na yun, magpakondense siya, magiging liquid siya ulit. Tapos mag-evaporate siya ulit kasi papainitan siya. Hanggang sa lumipis ng lumipis yung alcohol content niya. Mas nagiging pure siya. Okay? During the fermentation process, ang alcohol content pa lang na nakukuha nyo is around 6 to 13 alcohol content by volume. After distillation, dun siya umaangat up to 95%. Pure yun. Delikado yun. Okay? Highly flammable kasi multiplied by 2 is, yun po yung proof level niya. Madikit lang siya sa apoy, liliyaw siya. Okay? And what kind of alcohol is this? Yung alcohol po na yan is ethanol. Okay? Ngayon, after distillation, pwede siyang i-distill ulit. Yun yung tinatawag na double distill. Pag distill mo siya after double distillation, yun po yung tinatawag na triple distill. Okay? Then, saka po siya haluan ng water para i-dilute siya. Yun na po yung lumalabas sa mga bottles yung 40% alcohol content by volume. Kasi yung alcohol content, tapos lalagyan lang nila ng water, pag-haluin nila. Yun na po yun. Dilution. Okay? Then after that, filtration para matanggal yung mga latak-latak, tapos maging clear yung color niya bago siya bottling or yung nilalagyan sa bote. Okay? What if before during fermentation or during distillation, nilagyan ko siya ng something like botanicals. Nagkakaroon siya ng flavor. Diba? Naging flavored vodka siya. Yun yung lumalabas sa absolute na blackcurrant, absolute lemon. Yun siya. Pwedeng during distillation, pwedeng during fermentation, nilalagay ako ng herbs. Pwedeng after filtration or before filtration, nilalagay ako ng botanicals or herbs. Okay? Para magkaroon siya ng flavor. Pero, vodka is known to be colorless, tasteless. Wala siyang lasa, wala siyang amoy, saka wala siyang kulay. Kaya, yun po yung palusot ng asawa ni Mary. Yun po na po yung Bloody Mary. Okay, pag wala pong spirit, yung Bloody Mary, ang tawag po dyan is Virgin Mary. Kasi virgin pa, wala. Hindi pa nakakit. Kaya Virgin. Ganyan lang po magkabisado, lagyan nyo ng kwento. Okay? Bakit naging black and white Russian? Black Russian talaga siya, tapos din mo lahat ng Russian meaning sa na black. Diba? May mga Russian na gusto may ganas. Hindi naman lahat ng Amerikano gusto ng Amerikano. Nakabet. Diba? Gusto yung iba, gusto natin. Doon na po yung white Russian. Okay? Kwento na. Ito yung mga cocktails na ginawa natin kanina, black and white Russian, Roscoe Mule, ito yung nila, Mule Glass, or Mule Cup. Meron tayo dito, Harvey Old Banger. Yan. Banger. Ano siya, anis, or maraschino. Tapos ito, yung sabi sa inyo, may tao. Asa pangit na lang yung tao namin kasi doon tayo na, di ba? Cosmo. Yung Cosmo talaga, ang kulay niya, hindi yung katulad ng ginawa natin kanina sa medyo light yung color ng
Ceres. Pero kung yung nagamit ng cranberries, medyo may kulay talaga. Magpipinish talaga. Then, martini, tapos kamikaze. Kamikaze, ganun ulit from the Japanese na yung nagsusuicide during the World War. Okay? Final tips and takeaways. Ganito lang yan. Sa gas. Parang mga martini. Martini gas natin dito is around 150 to 180 ml. Tama? Mapapansin nyo pag gumawa kayo ng martini, ang nakalagay doon 45, 22.5. Okay? 60 ml ng vodka, tapos 30 ml ng dry vermouth. Then during your stirring, nagkakaroon kayo ng dilution, yung pagkatunaw na yellow. Yellow, nagiging tubig siya na malamig, diba? Kumahal sa cocktail mo ngayon. Ang estimate doon is around 30 ml to 45 ml. Ilan yung total niya ngayon? So, 60, 30, 90, plus 45. 135. Tama? Ang gas mo is 150. Yung nakitira pang space. Ang tawag sa space na yun ay, again, wash time. Safe yun. Pwede mo siya i-travel na naka-tray. Okay? Hindi siya matatapon. Ganun lang po mag-complete ng cocktail. For example, eyeball naman. Sa eyeball, ang nakalagay po kanina is sa Bloody Mary, nakalagay 45 na ito. Pero ang ginawa ko is 120, 90 to 120 ml. Bakit? Kahit i-full ice ko to, kakapusin nyo. Kasi yung highball natin is same dose dun sa martini natin. Mas malaki po siya kaysa dun sa ginagamit sa kabila. Yung highball lang parehas. Nag-short talaga yun. Kaya ginagawa ko, dinadagdagan ko pa. Ang estimation dito, ang half neto, kung ang half neto is nasa 120, so ibig sabihin nito is 240 ml total. Nilagyan ko ng 120 kanina, plus 45 na vodka. Tapos, ano pa yung dinagdag ko na liquid? Lime juice, 22.5. So, ilan yung total niya? 120 plus 45, 165 plus 22.5, 167.5 plus yung dash. Yung dash is around 1 ml to 2 ml dahil magkasama yung tabasco at saka yung gawin sauce. So, pumapalo siya ng 186 point something. Tama? Kasi may point something pa talaga yun, yung mga dash. Okay? 180 plus, diba? So, ang kasal siya, nandito siya. yellow mo. Diba? Tama? Ganun po yung competition. Hindi yung mahirap pa. Pag-lista. Yung iba naman, ang technique naman nila, bulis nila to, bubusan na nila na tomato juice. Tapos lalagyan nila ng vodka, stir ng konti, saan lalagyan ng pepper para medyo lumulutang pa, hindi na nila. Okay, ganyan yung sa Bloody Mary. Ngayon, pag gumawa kayo ng drinks, like for example, stir cocktail. Yung kanina yung ginawa natin. Next is shaken. Sa shaken, ganun pa rin. Ang pinagkaiba ng stirred sa shaken, ng stirred cocktails is mas control mo yung dilution, mas konti yung dilution. When it comes to shaking, mas mataas ang chances na meron kang dilution, mas mataas. Kung ang nadidilute mo during the stirring is around 30 ml to 45 ml, during shaking, ang mas nadidilute mo is yung yellow, mas dumadami yung liquid content mo. Tendency nga, kapag kinumpit mo siya is around 60 ml to 90 ml ng dilution. Okay? Ano yan? 60, 72.4 yung estimated na dilution kapag shaking. Okay? Depende pa yun kung hard shake ka or pa-bebe shake. Okay? Shake ka. Naglagay ka ng around 30 ml ng 22.5 ml plus 22.5 ml no? Sa dry-sec tapos na juice. Ginawa ko ng equal. Pero yun na doon sa recipe ko 15 yung lime juice. Tapos, 45 ml na spirit, sinake mo. Mag-add ka ngayon na around 45 to 60 ml. Ilan na yung ml niya yung total? 60, 45, 105, tapos, pwede,
Oh, 45. 105, something, di ba? Tama? So, focus talaga siya dito. Okay, kasi yung measurement nito para sa kabila. Ngayon, nagtali ka na ng additional 45 ml, 150. Makita mo naman puno. Pero kung in-control mo yung shaking mo, hindi mo siya sinobra. Diba? Saktong-saktong bumimig lang siya. Ang tendency niya, ang na-delete mo is instead of 45 ml or 60, nabawasan mo lang ng mga nasa 30, 45. Agad. Okay? Hindi siya abot. Meron siya kung space na matitira. May waste tayo. Okay, wait. Ito yung technique dyan. Isa pang parang paano makabisado. Si kamikaze is lime, rice, spirit, or vodka. Diba? Dinagdag ko lang yung cranberry. Ano siya, Cosmo. Okay? Diba? Mahirap ba kabisaduhin yung cocktails? Huwag lang kayong malilito. Malilito. Okay, pag gumagawa kayo ng cocktail, ang number 1 na kailangan nyo, mamili kayo ng spirito. Spirito. Ano ba yung mga spirito na yan? Vodka, rum, gin, tequila, Brandy. whiskey, Brandy. ano isa? Brandy. Brandy. Wait. Brandy or cognac, whiskey or whiskey. Whiskey or whiskey, yung may letter E, wala. Bourbon. Rum at rum. Rum na may H at saka rum na wala. Ano yun, sir? Magkakaiba? Sa tequila, añejo, reposado, saka Silver. ano? Malalaman nyo rin yun. Okay? Gala. Next is after yung pumili ng base, pili kayo ng modifier. Ano ba yung mga modifier? Merong iba't ibang klase ng modifier. Ako yung modifier tinatawag ng liqueur. Liqueur po yung tawag dito. Okay. Ibig sabihin ng liqueur, ibig sabihin may spirito pa rin siya. May alcohol content na mababa. Okay? Liquor, ang tawag sa alak. Tawag dito is liqueur. Liquor. L-I-Q-U-E-U-R. Baba nga, sir. Okay? 42. 0.3. Bababa lang ito, huwag yung ganyan. Baba niya. Talakin yan. Mababa, di ba? Pero huwag magka 700 level lang yan, pala to. Ito 1 liter. Liquor din ta. Pero ito is considered as modified wine. Okay? Ito liquor din po ito. May alcohol dito. Same goes dun sa ginamit ito yung kaluwa, may alcohol din yan. Yung modifier na tinatawag na non-alcoholic modifier, ang tawag po doon is mixers. Yan po yung nahati naman sa categories na syrup at juice. Okay, flavored syrup, syrups, yung isa juice. Wait, may isa pang modifier. Extender tawag. Tawag naman doon is yung mga soda, para dumami. Soda, Sprite, 7-Up, Omo. Okay. Pero yan, isa na yan, nag-alang na piece sa texture. Pero hindi ko talaga siya tinatawag as extender. Ginagamit ko siya na term is modifier. Okay? Good? Good. Then, syempre, last na iisipin nyo is yung mismong procedure niya kung paano nyo siya gagawin. Then, isipin nyo rin yung baso. For the computation, kung ilang ilalagay nyo. Tapos, lastly, garnish. Tapos, ang pinaka-importanting part sa pag-iisip ng cocktail ay pangalan. Ayan ang pangalan. Okay? Para pagdating ng 5th day, number 10 yun. Tatanungin ko kasi yung pangalan. Tatanungin ko rin yung inspiration behind the personal cocktail. Okay? Good? Good. Ngayon, try nyo na mag-isip during the weekends. Mag-isip na kayo ng cocktail niya, ha? Okay? Good. Pangalan ng ka. Kung ang procedure mo ay build, makaka-apekto yun. Pagka-build ang procedure mo, ang tanong kasi diba is, makaka-apekto ba yung pagkakasunod-sunod ng paglagay ng ingredient
sa mismong flavor na cocktail mo. Makaka-apekto siya kung ang procedure mo is build. One shot. Without steer, build siya na. Kasi, binus mo na siya. Kasi possible na hindi siya mag-mix total, mag-layer na siya. Depende na kung build mo is nilagay mo na siya sa bottom, kasi ni-stir mo ng konti bago nilagay ng ice, walang problema. Pero kung build siya na may ice na, or binild mo na siya, nilagay mo na ng konti ice, hindi nakakalo naman siya, nakapekto yung flavor. Okay? Kung shake naman siya, walang problema kasi dinimix mo siya, dinidilute mo pa. Kung stir naman siya, hinahalo mo rin naman siya, pero chin-chill mo lang siya. Hindi mo siya masyadong nilalagay ng dilution. So, sa taste, nagbabari siya kung anong klaseng procedure yung gagawin. Hindi yung sa pagkasusunod. Sa build lang ng effective. Okay? May question pa? Hindi ka na nahihirapan. Hirap mo. Wala kami special. Question? Marami. Wala na? May naisip na ikaw. Yun, marami yung naisip na sa isa. Wala. Ako, challenge ko lang sa inyo, huwag kayong gumamit ng grenadine para sa first night. Masyado mataas na kasi. Grenadine. May encounter nyo yan next week. Ano ba? Questions pa? Expectations sa personal cocktail, wala naman masyado. Basta gusto ko lang, walang grenadine, walang blue chorus. Walang sugar. Walang grenadine, walang blue chorus. Wait, there's more. Ayoko ng chucky. Saka ng Gogo. Gogo. Yakult. Chucky, Gatorade, saka Mogu. May yak. Pero pwede Yakult. Mag-usap naman kayo sa kulay violet, kulay blue, kulay pula. Pero wala naman yun. Basta kayo may paliwanag sa akin.